Wala pa si Jerry Lasso. Let's go to Mr. Jonathan Morales. Yes, Your Honor. Yung lahat ng sinabi kayo na ni General Morales records mo, Meron na ako yung sinasabi niya na sa Pidea na ako ay complied dun sa recruitment committee during no interview sa Pidea, and i-present ko naman po. Siguro yung pinakikita niya, ito po yung mga naunang documents na hiningi sa akin na itong anong masasabi mo rito. Nag-comply naman po ako doon sa recruitment committee ko na sa Pidea. And doon sa sinasabi niya mga case. anong compliance mo nun? Nagsabit po ako doon sa doon ng PDS at naka-state po ron na ako po ay na-drop sa PNP during nung aking recruitment. During your recruitment? Opo. Kaya nga po ako binigyan ng appointment kasi hindi naman po pwede na ako kasi ang appointment ko sa PDEA is re-entry. Re-entry doon sa government. Kasi hindi naman po ako mag-drop from roles ka, wala ka ng bar ka na doon sa pagpasok sa any government agency. Drop pa lang po yun, hindi po yung Kaya nung time na yun, nung tinanggap po ako sa PIDEA at binerify naman po ito, ang PIDEA, yun po yun, kasi na-comply po ako doon sa recruitment process. Ngayon po, yung sinasabi ni Director General Lasso na yung mga cases filed against us, hindi lang po ako kasi yung extortion dun sa kaso ni Mark Tan, yung pinail sa ombudsman ng NBI at nagkaroon kami ng criminal case sa Quezon City, ito po na-exonerate kami dun sa, for the record, exonerated po kami dun sa ombudsman at dun sa Quezon City RTC, panalo po kami. And yung pinaila naman ng PIDEA na sinasabing violation ng Section 91 and 92, ito po ay acquitted po ako nitong November 30. Kaya nandito po, kasama natin dito sa bulwagan dito, yung complainant, si Atty. Del Valle. At siya yung nag-present, doon sa represent po niya yung PIDEA. At hindi po nila napatunayan na ako ay nagbangling at nagpabaya sa kaso. Dahil nung madismiss ako, nung tanggal ako sa IIS, na nilipat kami sa PIDEA NCA, inalisan po kami ng karapatan na makabalik doon sa sa IIS. Yung mga dokumento, hindi na nga po ako nagkaroon ng access. Hanggang na-dismiss po ako, nawalan po ako ng access doon sa mga dokumento, lalo na doon sa mga cases na inaatinan ko. Kaya ang ginawa ng PIDEA bilang panghaharas sa akin, kinasuhan nila ako ng mga gawa-gawa kaso para masira po yung aking credibility. Yan po ang sa akin, for the record, Your Honor, yung mga mga ibinatuloy ng kaso sa akin, talagang inaatinan ko po. Talagang sinisikap ko po talaga na patunayan na ako ay inosente. Ito po nagtataka lang po ako, sa halip na bigyang pansin yung mga records, yung mga classified documents na naandun po sa tanggapan ng IIS, bakit sinisira nila ang pagkatao ko? Bakit hindi nila pansinin yung nilalamang classified information na isinapubliko? Ako po nagtataka po ako, kaya po ako lumabas. Gawa ng nananahimik po ako Nadamay po ako dito sa dokumento pinresentan ng isang vlogger na si Mahamika. Nananahimik po ako Ang ko po dyan, ang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng PIDEA. Doon po ako nagtataka, ba't ako nadamay dito?
Di ba? Hindi ho kaya nag-umpisa ito dun sa dun sa ipinalabas na video dun sa social media na ang involved ay yung tila galit na galit na PIDEA Director General. Kasi kung titignan ninyo, yung video, hindi makakalabas ito sa publiko. Kinakailangan puntahan mo pa dun sa NBR para i-download mo mismo yung video. Bakit yung video nakalabas na dapat nasa pag-iingat ng Counterintelligence Office ng PIDEA? Hindi ho ba? Hindi kaya itong mga lumalabas na dokumentong ito ang dahilan ay para lamang hiyain yung PIDEA Director General? Ako nagtatanong lang po, wala ho akong masamang tinapay kay Director General Lasso. Malaki po ang respeto ko sa mga opisyalis ng gobyerno. Pero sa aking bakit lumabas ito? Itong dokumento na ito, nung makita ko, nung sinabi sa akin na itong pre-ops, yung authority to operate, nung makita ko ho, na ipinipresenta rin sa video, ako ho yung investigador na humarap doon sa confidential informant. At yung confidential informant na yun, kinunan ko po ng statement. Bakit ko po sa kinunan ng statement? Kasi po, yung kanyang mga ipinakikitang litrato, masyado pong mabigat yung mga involved. Sinong mga involved doon? Ang involved po doon, yung nakita ko mga litrato, no? Merong artista, may politician, may mga civilian. Ngayon po, tinanong ko po siya, sino ito? During nung kinukunan ko po siya ng kasi ayoko pong sa akin magmula yung pag-identify. Gusto ko sa kanya magmula yung identification. At yung mga nandun litrato, 5 litrato po yun sa pagkakatanda ko, iba't ibang klase, iba't ibang okasyon, iba't ibang pagkakataon. Yun po yung ngayon, nung tinanong ko siya, sino ito? Kahit alam ko po na kung sino yun, sinabi niya, Sir, si po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. O maliban doon, ano pangalan nito na tawag niyo? Maria. Ngayon po, eto, sabi niya gano'n, eto sir, si po ito? Si Bongbong Marcos. Maliban dito, ano pangalan nito? Bonget. Yun po yung sinabi niya. Siya po ang nagsasabi, hindi po ako. Siya po ang nag-identify, hindi po ako. Ako'y nagtatanong lamang po bilang investigador. Maliban dito, sino pa ang nakikilala mo rito? Yung iba nga po, tinakpan po niya ng pentel pen. Dahil nga ayaw niya na i-reveal sa akin yung iniingatan niya rin. May mga iba pong mga personalidad doon na hindi ko na po matandaan yung mga pangalan. Ngayon po, doon po sa opisina, kinunan ko ng statement, yung confidential informant, kung sino po yung present na naandun na kasama ko doon sa opisina, inilagay ko po yung pangalan. Kaya po, nung kinuha ko yung statement tayo, nakalagay po ron sa harap nina. So sino yun? May kasama mo? Makikita po yun doon sa Kaya nga ang ko doon sa... Hindi mo ma-recall? Hindi ko po ma-recall. Kasi sa dami na po. Hindi lang po yun ang kaso na nahawakan ko sa PIDEA. Meron po dyan na wala ng Armalite. Ng M4, ang involved, isang regional director. Meron ako na imbestigahan dyan. Isang director din ng legal logistics management service. Nakasuhan din po yun, natanggal na po. Meron po isang regional director sa Mimaropa na imbestigahan ko rin po yun. Hindi lang po isang kaso na ang naimbestigahan ko, pati ho yung mga drug company na kilalang drug company, nahawakan ko rin po yung kaso niyan. Hindi po hindi po yun na usual yung kung bakit sa yung mga kinukunan ko ng statement diyan na hindi lang isang beses, marami po. Kaya kung tatanungin niyo po ako kung sino yung mga nakalagay doon, hindi ko po tatandaan kasi kinakailangan ko yung dokumento. Kagaya po niyan. Sandali. Sir, so you confirm na yung papel na yun na nagkakalat sa social media, yung dalawa, yung pre-operation report at saka yung authority to conduct operation,
Are they authentic There documents? are no such documents, Your Honor. There are no such documents. Yes, Your Honor. So ngayon na nandyan ngayon, so di-deny mo yan na hindi yan dokumento ng PDEA. Yes, Your Honor. Your Honor, Yes. ganito sir, Your Honor, ako naiintindihan ko si Gerald Lasso eh. Kasi, yung mga nai-involve dun sa dokumentong yun, yun yung appointing authority na nagtiwala sa kanya para dyan sa kanyang, hinahawakang posisyon sa PIDEA. Sa akin, wala pong unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Ang concern ko lang po dito bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan lang po ba tayo, Your Honor? Dito sa mga information na nalathala doon sa publiko. Magwawalang bahala po ba tayo? Ang tanong ko papaano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, lalo na dito sa butihing Director General ng PIDEA, ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. Wala ho bang authority ang PIDEA na mag-issue ng subpoena duces tecumem ad testificandum against dun sa doktor at dun sa medical technologies, ganun din dun sa drug testing facility. Sana pinagpaliwanag, hindi dapat Siguro, it's unfair din to accuse General Lasso dahil he was not the director at the time. Sino ba director ng time na yun? No, sir, Your Honor, hindi po natin, lilinawin ko, hindi ko ina-accuse si General Lasso. Ang inaano ko lang po is yung mandato. Po pwede naman po siyang mag-utos, mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PIDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Kung meron tayong mga suspected na drug offenders, hindi ba nagkakandak tayo ng confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Kaya nga, kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Kung ito nagpatawag kagad ng investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo, titipahin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana gano'n Okay. Balik tayo doon sa mga papel. Yun ang ating gustong malaman kung talaga totoo You confirm na papel mo yun? Ikaw nagpirma nun? Yes, Your Honor. Ako yun po yung in accordance with PIDEA Manual of Operation. Yun po yung usual na ginagawa namin. Alam niyo po, nakakaawa nga yung mga dati kong kasamahan dyan. Dahil under duress sila. Kinuha sila, pinapunta ng opisina at pinag-execute ang affidavit. Bakit? Para lang i-refute, para i-deny yung mga nangyari noong 2012. Ano yun? Hindi ba dapat alamin natin kung ano yung katotohanan sa likod yun? Yung address ni Manny Soriano po, Your Honor. So, totoo yun, sir, na pinapag-execute ng affidavit yung mga tao na yun? Hindi po, To deny? hindi po totoo, Your Honor. Ang nangyari po, nung sumulat po siya sa akin, ay siyempre, bago namin umpisan yung investigasyon, mag-uumpisa kami dun sa sulat niya. Yung mga kasamahan niya, noon, na andyan pa, ngayon sa PIDEA, ay nagsabi sila na walang ganun nangyayari, na meron siyang informante na in-interview, ginawa ng sworn statement. Kaya po sila nag-execute ng affidavit at nandito po sila ngayon. Pwede niyong tanungin. Hindi po namin sila finersa. Pwede pa upuin natin dito. By the way, Sino yun? Sino mga yun? Sinong upuin natin? Kasama po namin, Your Honor.
Please, patawag natin, Sergeant at Arms. And by the way, Your Honor, if I may add, yung sinasabi po niya na hindi siya dismissed from the PNP, meron kaming copy of the orders coming from the Philippine National Police kasi nag-conduct kami ng background check sa kanya and he was really dismissed. Special Orders number 3106 dated November 19, 2008 na appoint po siya 2019. Confirmation of dropping from rules. Paragraph number 4. Dropping from the rules effective August 28, 2008 of PO1 Jonathan A. Morales, 008519 PNP, SPD, Southern Police District, as published in SO number 808346 HSPD dated October 24, 2008 is hereby confirmed. So talagang niloko po niya yung PDS na finila pa niya na isinabmit sa PIDEA asking for appointment. Kasi kung nalaman po sana yun, hindi po siya i-accept sa PIDEA. Ako po ay, tama po yung sinabi niyo, wala pa ako sa PIDEA noon nangyari itong mga to. But we are basing on records. May mga papeles po kami na hawak. How can he deny? So ito po yung... Yes, Yumi Alzar. Your Honor, yung pinakikita niya, no, unang-una, ngayon ko lang nalaman doon sa sinasabi ni Director General Lasso. Ang tanong ko lang, Your Honor, Mr. Chairman, ito bang dokumento na ito ay formally served sa akin? Meron ho pa siyang ebidensya na magpapatunay na yung sinasabi ng dismissal order ay pinareceive sa akin. Notified ho ba ako? Para sabihin na ito ay pinasisinungalingan ko o nagsinungaling ako. Dapat yan, natanggap ko yan para alam ko. Sandali. Hindi mo natanggap yung dismissal order mo? Wala po ako natatanggap. Kaya nga po... So, hindi mo alam na na-dismiss ka? Hindi ko po alam. Kasi nga, ang may problema po dyan is dun sa recruitment ng PIDEA. Dahil na ako po, nag-comply ako dun sa hinihingi ng PIDEA eh. Naghingi po ako eh. Hindi ko, ngayon ko nga lang po nalalaman yan eh. Hindi kaya... I'm trying to be objective here. Kung ikaw PO1, nalalapasan ka ng order na dismiss, hindi mo alam yun? No, Your Honor, hindi ko po alam. Kasi kung alam ko man yan, na-receive ko po yan. Sorry. As I've said, I'm trying to be objective here, pero parang very irregular na hindi mo alam na dismiss ka na pala sa serbisyo. Forgive me if this comes offensive to you. But para sa akin, PO1 ka, may lumabas sa order na dismiss ka, hindi mo alam, tumatanggap ka pa ng sweldo nun after nung lumabas yung order. Kung hindi mo alam ang order, nalaman mo ba na may sweldo ka pa na dumarating? Yes, sir, wala akong, Your Honor, nung nag-apply ako sa PIDEA at pinag-comply naman nila ako dun sa mga requirements, nakapaghingi pa ako ng mga clearance eh. Nakapag-clearance pa po ako. Hindi ako makaka-transfer kung walang clearance na binibigay sa akin ang PNP. Okay. Nag-clearance po ako. Kaya nagtataka ako dun sa pinakikita ni, ni Director General Lasso. Itong hearing natin na ito is very important. Very important ito. Kaya nag-present din sila ng kanilang facts about you or maybe against you. Dahil nga, gusto lang nila to set the record straight. No problem with that. Pinapakinggan ng committee na ito. Pero ang atin talagang pinaka-main objective dito is malaman kung totoo yung dalawang papel na nag-circulate. So sabi nila hindi totoo, sabi mo totoo. Kino-confirm mo na totoo yung papel na yun. Totoo po. At kung ito ay totoo, may sinabi ang PIDEA, sir, this is not in your formis. Sabi mo, sa... Yes, Your Honor. Sir, yung formis po is a record of all the
plans and operations that we conduct. Ito po ay hinahawakan. It is called the PIDEA Operational Reports and Monitoring Information System. So, kailan ito nag-start, itong system na ito? Anong year? 2014. So, yung kaso mo, ito, yung... Yes, Your Honor, 2012, wala pa pong ganyan noon. Formis, wala pa yan noon. Opo, hindi ano yan eh. Yung sinasabi lang formis, yung ano, wala na ho ako dun eh. Yung Okay. kung ano na yan, kagaya niyan. Your Honor, Yes, sir. Wait. totoo wala pong formis pa noong 2012. Kaya lang, meron po kaming data monitoring system of the National Operations Center. Dala po namin yung mga binders namin ngayon to prove to you that there is no such entries na sinasabi po niya. Kasama po namin. And by the way, sir, nandito na po yung apat na tumestigo or nag-execute ng affidavit that wala pong nangyaring ganun sa opisina nila nung panahon na yun. Sino yung apat? Take your seat. Take your Sorry, seat. sir, correction. 8 po sila. 8. 8. Yung mga bagong kuhan, yung 8, please take out kayo. Kumsik. May we request the new guest to please stand up and raise your right hand. Yung iba po, ma'am. Sama-sama na rin po. Parating pa lang. O, sige. Upo na lang, sir. Ay, patayo muna, sir. Sorry. Para please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Thank you very much. Please take your seats. Please take your seats. Kayong apat. Yes. They are Walo. out of their So kayong apat muna. Wala pa yung apat dito. Kilala nyo si former PDEA agent Jonathan Morales? Kasama ninyo noon? So, according to your director, nag-execute kayo ng affidavit na walang nangyaring ganong insidente nung araw na yon. Totoo yun? Jonathan Morales, kilala mo itong apat na PDEA agents? Your Honor, ako po ay naiintindihan ko po yung kanilang pinanggagalingan at yung kanilang sitwasyon ngayon. Kasi kung sila magsasabi ng totoo, kapalit po yun ng kanilang karir at serbisyo, pagkain po sa kanilang mesa. Naranasan ko po yan nung magsabi ako ng totoo. Ito pong hawak ko na pinagsamang sinumpaang reklamo na inadminister mismo ni Director Hil Pabilona na isang abogado. Kaharap niya yung 2 pang ahenteng kasama ko, inirereklamo namin yung irregularidad dati sa PIDEA. Pero ano nangyari nung panahon niya? Binaliwala nila ito. Binaliwala nila. Matagal nang nangyayari sa PIDEA. Kapag ka ikaw, kumalaban ka sa sistema, sigurado malayo mararating mo outside PIDEA. Magiging sibilyan ka. Ako naiintindihan ko yung pinanggalingan ito, mga kasama ko na ito. Hindi ko po sila masisisi dahil ang mawawala sa kanila yung pagkain sa mesa ng kanilang pamilya. Naranasan ko po yan eh. Naranasan ko po yan. Okay, sige. Kayong apat, nandoon kayo nung araw na yun, nung 12. Wala. How can you testify na wala pa kayo nun? Nung araw na supposedly, in-entertain niya yung deponent doon sa department niyo. Sir, wala pa ako nag- Wala ka doon. Ikaw. Wala ka doon. Po, sir, wala na. Ikaw. Walang nangyari. O, ikaw. If I may, Your Honor, March 10 is a Saturday. Ha? If I may, Your Honor, March 10 is a Saturday, 11 is Sunday. Regardless, alam ko kung nandun kayo, We hindi. are Wala. not in the office on Oh, so you're not there. Sundays. Yes, sir. So how can you testify na wala nangyari ganun? Sir, sa statement po ni Kuya Jonats, ang sabi po kasi niya doon is,
alam po ng buong compound ng PDEA kung ano yung nangyari doon that day. And he could have been talking possibly before April 10, baka April 9, pero ay March 9. Kasi po sa pre-ops niya was dated March 10, which is, 11. March 11, which is a Sunday. Pero yung sabi po niya na alam po namin lahat at na-witness po ng mga kasama sa opisina na may taong pumunta doon at na-interview po na hindi po yun totoo, hindi po namin alam yun. Yun po yung nandun po sa statement namin, sir. So, safe statement lang yun, na wala kayo doon. Hindi yan totoo dahil wala kayo doon. Pinapasinungalingan po namin yung statement na alam po ng buong compound ng PDEA yung nangyayari doon. So, what do you mean by alam na buong compound? Sinong mga iba nakakaalam doon sinabi mo? Jonathan, Your Honor, yung representation ng yung kung isasabihin ng ng mga kasama ko na apat sila, yung buong compound yung kumbaga sa yung sinasabi lang kayo, inconsistent po, Your Honor. Kasi ganito na, mag-identify ka kung sinong matagal ko kilala mga kasama mo. Mag-identify ka. Your Honor, Sino nandun? doon sa source statements, doon sa kinuha kong source statement, naandun po yung pangalan kung sino po yung naka-witness during nung taking ng source statement. As far as Kasi sinasabi ko po sa inyo, normal na course na ginagawa ko kapag tumili pa ako ng sinumpaan sa Leysay, meron kapag yung naharap na andun, nilalagay ko po yung pangalan. Opo. In this particular instance, remember mo kung sinong agent kaharap mo na Your Honor, sa tagal po ng panahon, humigit ko lang sa 10 taon na po, hindi ko po ako makapagsalita kung sino po yung nandoon. Kasi kaya po na sinasabi nila, wala sila sa ganito. Yung pong trabaho namin sa PDEA, wala pong Sabado o Linggo. Kapag dumating ang informant, yun po yung in-entertain po namin yan. Kung kailangan trabaho o kung ano, ganun po yung sa amin. Wala pong Sabado at Linggo. Ngayon, naiintindihan ko po yung kanilang sitwasyon. Kung sila ay naandito ngayon sa harapan dahil nga sa impluensya o clout ng Director General para lamang tumayo against sa atin. under dito sa apat na ito, dahil yung gusto mo yung personal lang yun. Under din sa kanila, kung sabihin mo na napilitan sila na nag-execute ang kapilabit, na yung kapilabit naman nila isa, regardless kung sinong andyan, basta importante, totoo yung sinasabi nila. Yan lang sa atin, di ba? Kung ka na kapilabit mo, yung alam mo na totoo. So yun, huwag ka kagad mag-jump into conclusion na under the jury sila ng director. Alam natin yan, kahit pwede silang influence, pero ito naman sila may sariling decision din eh. May sariling decision. Kahit na i-influence ako ng chief NP ko, kung pagdating yan sa affidavit, that might cause myself. So, kailangan rin maniguro ako. So, yun lang. Ikaw, insist mo na totoo talaga yung dalawang papel na yun. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. So, after that, anong nangyari? Bakit hanggang doon lang? Hindi nga po ito. Yung sinasabi po kanina ni Director General Lasso, na wala doon sa kanilang compilation, hindi nga po natuloy itong operation na ito. Hindi natuloy. Hindi sa, hindi man, kung sa may mga operation talaga kami na hindi natuloy. Kagaya niya, noong panahon na yun, yung Deputy Director General na si Asi Kadapan, siya po yung pumipigil doon sa operation. Siya po yung pumigil. Later on, po, Continue. later on po, nung bago po ako pumunta ng IAEA, nung 2012, nung nagkaroon ako ng pagkataon na makapag-usap sa kanya, nung binanggit ko ulit sa kanya, yung trabaho na yun, sinabi po niya na wag lang tuloy kasi meron utos sa taas sa Malacanang. Allegedly po, si Executive Secretary Paquito Ochoa, yun po yung sinabi niya sa akin na yun yung nagpa-ano sa kanya. Kung take note, you invite the next hearing, former Executive Secretary Ochoa, Paquito Ochoa. Tapos, Yun po, yun, Your Honor. Kaya, yung hindi pagkakatuloy, nung operation na yun, hindi ko naman po, wala po sa control ko eh. Pag sinabi po ng DDGO na hindi pwede. Hindi na po isang beses nangyari sa akin yun. kilala ba si Deputy Director General Corporation Carlos Gadapan? Kilala mo? Opo, siya po yung Deputy Director General Corporation, Asi Kadapan. Yeah, hindi rin siya makasagot ngayon dahil patay na siya, di ba? Kumano na siya. Hindi ko po sa sakit na cancer. Ganito na lang, in his memory, alam ko kilala ko tao ngayon. Very restorator, matinong na tao. Dahil classmate ko yun sa PMA. Naging 87. In his memory, gusto ko lang paalam sa taong bayan na si late Kami Gadapan, siya po yung nakaunang bumangga sa sindikato sa Usami City at Corato Baliling. Siya kami noon, siya unang nakapatay sa isang paruhinog. Yung kapatid ng yung pinaka-leader ng Corato Baliling. Nung namatay niya yung isang kapatid na paruhinog,
siya ang isto ng province ng Misamis Occidental PPO. Siya ang intelligence officer. Inoperate nila, napakain nila yung isang Prohinog. After that, yung buong team niya sa intelligence section ng Misamis Occidental PPO, isa-isang pinatay na Kuratong Baliling. Walo sila, nag-operate noon, pagpatay doon sa kapatid ni Prohinog, dahan-dahan pinatay hanggang naubos ang auhan niya na 7. Siya na lang ang naiwan. Kaya siya inilipat ng PNP o ng Philippine Constabulary dito sa Kamkrame para i-secure yung kanyang buhay dahil papatayin at papatayin siya ng Kuratong Baliling. And I think, my late classmate, kung talagang may ground siya na dapat panindigan niya yun. Ilalaban niya yun. Hindi na lang. Kung talagang mabigat ang pressure, magagaling sa taas, ay baka pwede magbago siya. Pero alam ko, yung integrity ng tao na yun, nasa langit na siya ngayon. Pasensya kayo. Humahanga ako doon sa classmate ko na yun. Dahil magaling yung matino yun na tao. Namatay na lang siya, kaya hindi siya makasagot ngayon dito sa... Pero, sinabi mo, may pressure galing from... Allegedly po, yun po yung sabi niya, no? Sabi niya, huwag lang i-delete at i-ESAD. I-ESAD ba? Okay. Then, after that, Wala na po, hindi na natuloy yung operation. Pero, yung pong first statement, yung deposition of witness na kinuha ko, kasi preparation po yan eh. Based dun sa declaration po ng confidential informant, nakita ko maganda yung trabaho, malaki yung trabaho. At yung, ang instruction ko pa sana dun sa confidential informant, kung natuloy, pinakukuha ko sana siya ng sample para i-submit yung sample niya sa laboratory service. Para pagkahon nag-apply ako ng search warrant, ito na po yung naging namin, merong probable cause, magkakaroon ng probable cause, yung application namin sa search warrant para yung judge mag-issue ng search warrant. Yan po yung ngayon, itong mga dokumento na ito, iniwan ko po doon sa opisina. Inilagay ko po yun sa folder. Naka-cover sheet po yung kulay blue. Ang laman po doon, yung first statement, yung litrato na computer printout na galing sa cellphone niya na ibigay sa akin. Yan po yun. plus, ito, tayo sa serbisyo, meron tayo minsan practice. Although, hindi ito sanction na practice. Minsan kasi, pag na-relieve yung investigator sa isang post, nilipat siya, na-transfer. Minsan, daladala niya yung papel niya eh. Anong ginagawa yan? In your case, hindi po bit yung papel na yun. Your Honor, ultimo nga yung mga case folder ko na para doon sa mga atin ko hearing. Wala po talaga dahil kaya nga ako nakimanda ng kinasuhan ng PIDEA ng 91 at saka 92 dahil doon. Okay, so, just to say the record straight, hindi ba ikaw ang nagbigay ng papel na yun kay... No, Your Honor, hindi po. Kaya nga po sabi ko, dapat ultimo yung maharlika gusto ko sa demanda. Kasi nga, ngayon, pati ako nadadamay dito sa litik na dokumento yan. Nandun sa opisina, nananahimik ko ako sa mahigit 10 taon. Nilabas nila yan. Ngayon, bakit ako sumulat? Teka muna, wala akong kinalaman yan. Sumulat po ako kay Director General Lasso. Talagang sinabi ko po sa kanya, magmula nung sabihan po ako, nung April 2, nanlamig po ako na gano'n nung makita ko. Kaya, ang ako rin sa pamilya ko na, ang basa po namin, mag-anak,